magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Suriin natin ang ating pagmamalabis at aminin ang ating mga pagkukulang. Ang mga bundok ng ating pagmamataas at mga lambak ng ating pagkahumaling sa sanlibutan ay mga balakid sa daraanan ng Panginoon. Isang matuwid na daan ang kailangan natin ihanda sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob sa Diyos at pagpapanibago ng buhay. Magsitayo na po tayo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Atin ngayong saksihan ng pagsisindi ng ikalawang kandila ng koronang pag-Adbyento na pangungunahan ni Moises Austria and family, Ronnie Blanco and family. Dakilang Ama, sa aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng kapayapaan. Loobin mong mamayani sa aming puso ang diwa ng iyong kapayapaan upang kami magsilbing tagapagatid nito sa puso ng aming kapwa, sa aming tahanan at sa aming lipunan. Basbasan mo ang mga pamilya na nagsindi ng kandilang ito. Ipagkaloob mo sa kanila ang mga biyaya na kanilang kinakailangan sa kanilang pang-araw-araw na pagsusumikap at pamumuhay. Lalong-lalo na ang biyaya ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, pagkakaisa, pagdadamayan at kapayapaan sa loob ng kanilang tahanan. Ipag-adya mo po sila sa lahat ng kasamaan. Ilayo mo sila sa mga kapahamakan, mga panganib at mga sakit. Bagkus ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay kanilang kasakasama. Hinihiling namin na pagpalain at basbasan mo ang pamilya na nagsindi ng mga kandila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, muli aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maawain sa amin, sa aming pagsalubong sa iyong anak. Huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kaniyang karunungan upang kami ay kaniyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Maririnig natin ang mga mapagkalingang pahayag ng Diyos para sa kanyang sambayan ng bihag sa Babylonia. Ang panawagang ihanda ang daraanan ng Panginoon ay nasasalamin sa ating ebanghelyo ngayon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bako-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak, sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig.
Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Tugon. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Tugon. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Tugon. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Lilikha ang Diyos ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Inaanyayahan niya tayong maghintay at maghanda sa pamamagitan ng pagsisisi at banal na pamumuhay. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito. Mga pinakamamahal sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at ang mga bituin. At ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ginto ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroroon. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Daan ng puoy nariyan na, tuwirit ihanda sa Kanya.
pagtubos niya'y makikita. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Inihanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang makasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kaniyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaay balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kaniyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Father, Batiin po natin ang ating katabi na magandang umaga. Good morning. At higit sa lahat, palakpakan natin ng Diyos. Pagpapahayag ng ating papuri at pasalamat sa Kanya. Dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin, lalong-lalo ng biyaya ng pagmamahal at ng kaniyang kagandahang loob. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa 2nd linggo ng panahon ng Adbyento. At sabi natin na ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pag-iintay. Dahil mayroong darating. Sabi natin, darating at ating iniintay ang unang pagparito ng Diyos ni Jesus sa sanlibutan. Darating ang araw na kung saan muli nating gunitain, muli nating ipagdiwang ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. At iniintay din natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon upang tayo ay Kanyang susunduin at dadalhin sa Kanyang kaharian. Kung kailan siya muling babalik, hindi natin alam. Kaya habang tayo ay naghihintay, hindi tayo patulog-tulog, kundi tayo ay laging gising at laging nakahanda. Sabi nga ng ating 2nd pagbasa, habang tayo ay nag-iintay, pagsikapan natin na pagbutihin ang ating buhay na walang bahid ng dungis at kasalanan. At noong nakaraang linggo ay pinagnilayan natin na kung ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda, habang tayo ay nag-iintay sa pagdating ng Christmas,
sa muling pagdating ng ating Panginoon. Pinagnilayan natin kung anong mga paghahanda ang dapat nating gawin. At sabi natin, isa sa mga paghahanda na dapat nating gawin ay ating pagpagin ang alikabok ng mapagmataas, sama ng loob, pagtatampo, galit at puot sa ating mga puso. Alisin ang lahat ng mga negative sa ating buhay. Pawiin at alisin ang kasamaan. Linisin ang ating mga puso. Linisin ang ating mga buhay. At dagdag pa natin na isa din sa mga paghahanda na dapat nating gawin ay we have to repair broken relationship. We have to mend broken relationships. Sabi ng ating kanta, di ba, mas maganda ang Pasko kapag ang pamilya ay buo. Di ba? Hindi masaya ang ating Pasko kung hindi nagbabatian ang bawat miyembro ng pamilya. Hindi natin meaningful na ma-celebrate ang ating Christmas kapag merong magkakapatid na sa araw ng Pasko ay hindi nagkabati-bati. Hindi payapa ang ating kalooban sa araw ng Pasko kapag merong kapitbahay tayong kagalit at hindi natin naiimikan ng mahabang panahon. Kaya, habang iniintay natin ang araw ng Pasko, binibigyan tayo ng mga araw upang gawin natin ang pagre-repair ng mga broken relationship that we have. Especially the relationship with God. Kasi maraming beses na tayo ay napapalayo sa Kanya. Maraming beses na tayo ay nawawalay sa Kanya. Maraming beses na kinakalimutan natin ang Diyos. Inuuna natin ang mga makamundong pamumuhay at mga material na bagay. Habang papunta kami dito sa ating kapilya mula sa R&E, sabi ko, bakit ang dami-daming nagwawalis sa tabi ng daan? At kapag tayo nanawagan na maglinis ng simbahan, bakit 5, 3 lang ang pumupunta? Ano ang naroon sa daan na winawalisan na wala sa simbahan? Bakit sa daan ang dami-daming nagwawalis? Subalit kapag ang simbahan ay manawagan na maglilinis, katulad kahapon, 3, 4 ang pumunta. Kayo na ang makasagot kung ano ang nandoon. Di ba sana mas lalo nating uunahin ang nagbibigay ng mga biyaya na ating kinakailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil kung minsan nawawalay tayo sa Diyos, nawawalay tayo sa Panginoon, binibigyan tayo ng mga araw na ito, panahon ng Adbyento, na muli ibalik natin ang ating loob sa Kanya. Lumapit tayo muli. We have to mend broken relationships that we have with our brothers and sisters, and most especially with our loving God. At sabi pa natin noong nakaraang linggo, ang panahon ng Adbyento, sabi ni Brother Renjan sa ating recollection, ay panahon ng pananahimik, panahon ng pagninilay at mataimtim na panalangin. Don't forget to pray this season of Advent. The best preparation that we can make for ourselves is to become closer with our God, our Savior, through deepening our prayer life sa pamagitan ng pagpapalalim at pagpapaigting ng ating buhay panalangin. Sa araw na ito, sa 2 linggo ng panahon ng Adbyento,
yung tatlo na pinagnilayan natin noong nakaraang linggo, dinagdagan. At ano ang idinagdag sa atin? Narinig natin sa ating ebanghelyo. Tayo ay inaanyayahan na sana sa ating pang-araw-araw na pamumuhay nitong panahon ng Adbyento, tayo ay magiging katulad ni Juan Bautista. Tayo sana ang taga-akay ng ating mga kapatid upang sila ay muling babalik sa Diyos. Tayo sanang tagagising na mga natutulog na kanilang pananampalataya. Tayo sana ang hahamon sa patuloy na gumagawa ng mga pagkakamali at pagkakasala upang ituwid ang mga ito. Tayo sana ay magiging propeta sa ating panahon, katulad ni Juan Bautista, na sa ating pagninilay kagabi sa ating recollection, God is not only with me, but God is with us. Ang Diyos ay Emmanuel. Ang Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Kailangan gisingin ang bawat isa. At sino ang gumising? Si Juan Bautista. At tayo ay maging Juan Bautista sa ating panahon. Nagisingin ang natutulog na pananampalataya. Akayin ang mga kapatid nating parang napapalayo na. At hamunin yung ating mga kapatid na patuloy na nalulugmok sa pagkakamali at pagkakasala. At yan ay magagawa lamang natin, hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga bubuting gawa. Maging taga-akay, sabi nga ni Brother Renjan, we have to uplift each other. Tayo ang taga-akay, tayo ang taga-hikayat, tayo ang taga-gising, tayo ang taga-pagbigay buhay ng pananampalataya upang magkaroon ng pagkakaisa at ganap na kapayapaan. At pangalawa, tayo ay inaanyayahan ni Juan Bautista na pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Ito rin ay isa sa mga paghahanda na dapat nating gawin. Talikdan at pagsisihan ang ating makasalanan. Pagsisisi, madali lang. Madali lang sabihin, I'm very sorry. Madali lang sabihin, pasensya na. Madali lang sasabihin, patawarin mo ako. Subalit, pagkatapos tayong pinatawad, anong nangyari sa atin? Ano ang ginawa natin pagkatapos tayong napatawad? Di ba? Kahit araw ng linggo, kapag tayo ay nagsisimba, humihingi tayo ng tawad. Anong sabi natin? Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha akong nagkasala. Sa isip, sa salita at sa gawa, dudugog pa nga tayo sa ating mga dibdib. Pagkatapos nating dugukan ang ating mga dibdib dahil tayo ay nagkamali, anong nangyari sa atin pagkatapos ng misa? Kuminsan balik sa dating gawi. Ibig sabihin, asking for sorry is not enough. Ang paghingi ng patawad ay hindi sapat. Dahil sabi ni Juan Bautista, pagsisihan at talikdan ang inyong mga kasalanan. Hindi ko alam kung naalaala pa ninyo yung itinuro ko noong nakaraang taon. Pagsisisi plus pagtalikod sa kasalanan equals pagbabago ng buhay at puso. Ibig sabihin, nitong panahon ng Adbyento, tayo ay inaanyayahan na baguhin natin ang ating buhay. Baguhin natin ang ating mga puso. Talikdan ang pagkakasala at pagkakamali pagkatapos nating pagsisihan ang mga ito. Mga minamahal na kapatid, ito ang paanyaya sa atin nitong panahon ng Adbyento.
Magiging makahulugan lamang at meaningful ang pag-celebrate natin ng Christmas kapag tayo ay naghahanda, kapag tayo ay nag-prepare. Huwag nating ihanda ang ating Noche Buena, ang ating mga pamasko, ang ating mga regalo. They are just material things. The best preparation is to prepare ourselves, is to prepare our heart. Anong gagawin nating mga paghahanda? Pagpagin ang alikabok ng kasamaan sa ating mga puso. We have to repair and mend broken relationships that we have and with each other, and most especially with God. Always pray. Be like John the Baptist, maging katulad ni Juan Bautista. Taga-akay, taga-gising, taga-paalaala, taga-hamon upang gawin ang kabutihan. Pagsisihan at talikdan ang makasalanan, magkaroon ng ganap na pagpabago ang ating buhay at ang ating puso upang ang ating paghahanda ay maging makahulugan. Maging makahulugan lamang ito sa pamamagitan kung ang mga ito ay ating ginagawa sa iba't ibang pamamaraan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maging meaningful lamang ang ating pag-celebrate ng Christmas kapag tayo ay naghahanda. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing. Nanaong sa kinaroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya rin ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin sa bawat kahilingan ng ating itutugon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba nawa tayo at isaalang-alang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ipaabot natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at mga panalangin. Lalo na panalangin sa ating pamilya at sa ating munting sambayanan.
Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon intog paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik
ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Await your coming to the world. You begotten of God's eternal love. Lord Jesus, be now born amongst us. Draw the world back to God's heart. Lo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo
ay turuan mong kumilala sa layunin na iyong mga nilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri't pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Shelley Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communications, Ministry para sa ating FB live streaming, sa ating pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Chapel, at ang nagsindi ng kandila ng ikalawang Advento, ina Moises Austria family, Ronnie Blanco family. Sa susunod na linggo po, ang sponsor ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Mga paalala at paanyaya, tayo po ngayon ay nasa panahon na ng Adbento. Kaugnay po nito ay magkakaroon po tayo ng mga family sponsor sa bawat linggo at mga simbang gabi na misa at sila ang magsisindi ng kandila na sisimulan sa December 3 hanggang December 24. Isa po ito sa fundraising na ginagawa upang gamitin sa pagpapatayo ng ating munting simbahan at iba pang mga gawain. At sa Biyernes, December 15, 2023, ay atin na pong sisimula ng simbang gabi. Ang mga sumusunod po ay ang schedule ng mga misa. December 15 to 23, Cluster Hope sa RNE Taxi, 6 p.m. Cluster Love, Woodcraft Bayanihan, 7:30 p.m. At sa St. Louis de Montfort Chapel, 9 p.m. Sa December 16 to 24 naman po, Cluster Faith dito sa Bodega, 4 a.m. Sa December 24, 2023, ay magkakaroon din po ng Christmas Eve Mass. Ang mga sumusunod ay ang oras ng mga misa. 7:30 p.m., Cluster Hope sa RNE Taxi, Cluster Faith dito sa Bodega. 9:30 p.m. po, Cluster Love sa Woodcraft and sa St. Louis de Montfort Chapel. At sa December 24 din po ay magkakaroon po ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ng Binyagan sa Mission Station. Ito po ay gaganapin sa bodega sa ganap na 10:00 ng umaga. Ang edad po ay 5 taon gulang pababa na hindi pa po nabibinyagan.
Sa mga ibang detalye at katanungan, makipag-ugnayan na lamang po sa ating mga chapel leaders at pastoral workers. Ito po ay libre, donasyon lamang po ang ibibigay. Mayroon po tayong cut-off time para sa pagpapalista. Ito po ay 10 minuto bago ang ikasyam ng umaga o bago mag-umpisa ang misa. Limitahan lamang po sa 5 pangalan ng inyong intensyon. Mangyari lamang pong pumila at magpalista ng personal sa commentator upang ma-check ang mga pangalan. Patuloy din po nating suportahan ang Isang Dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipapamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang Isang Dakot mo ang papawi sa gutom ko. Gayon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. So now, wag po nating kalimutan ang ating mga schedule sa ating Misa de Gallo, no? Na gaganapin mula December 16 hanggang December 24 sa ganap na alas 4 ng umaga. No? So, Misa de Gallo dito sa ating simbahan sa bodega, 4 a.m. No? Tapos ang ating Christmas Eve Mass sa ganap na alas 7:30 ng gabi. No? Tapos, wag din nating kalimutan na sa December 24, araw ng linggo, pagkatapos ng ating banal na misa na 9 o'clock in the morning, ay magkakaroon po tayo ng binyagan sa mission station. No? As many as we can. No? So, parang isa ito sa mga maganda nating gawin. No? Parang mga Juan Bautista tayo. No? Na kung saan hanapin natin ang mga bata na hindi pa nabibinyagan at akayin natin ang kanilang mga magulang na pabinyagan ang kanilang mga anak. No? So libre po ito, wala po itong bayad. No? So donation lang po yung kanilang ibibigay. No? At sana tayong mga leaders ay tayong lahat na narito ay maging instrumento katulad ni Juan Bautista na mga bata ay ating dadalhin sa simbahan sa pamagitan ng pagiging pagtanggap nila ng sakramento ng binyag. Isang malaking merit natin sa Panginoon na ang bata, tayo ay naging instrumento upang siya ay magiging anak ng Diyos. So ang edad ng bata ay 5-year-old pababa. No? Sa lahat ng inyong mga kapitbahay na hindi pa nabibinyagan, no? Akayin po natin upang matanggap nila ang sakramentong ito. No? Tayo ay maging instrumento na ang mga bata ay magiging anak ng Diyos. So libre po ito. No? Any donation will do. Kung magbigay sila ng 20, okay. Magbigay sila ng 50, okay. Magbigay sila ng 500, okay. Kung magbigay sila ng 10,000, okay. Walang limit. No? Basta donation po ang kanilang ang ating gagawin. No? Dahil kung magpabinyag kayo sa Santa Quiteria, pagka-araw na linggo, 500 po iyon kaagad. No? Pag gusto nyo special na binyag, 1,250. No? Pero dito, libre po yung ating binyag. No? Donation lang po yung kanilang ibibigay. No? As many as we can. No? Punuin natin sa December 24, isang napakagandang mairigalo natin sa bata na siya ay magiging anak ng Diyos, no? Magiging anak ng Diyos, no? Isilang siya muli na magiging anak ng Diyos. Dito po ang ating binyag sa ganap na alas 10. No? Sunod na mga paalaala, huwag po nating kalimutan ang ating tatak sa mission station. Ang isa nating tatak na hindi mo makikita sa ibang mission station at sa ibang parokya ay yung ating tinatawag na Isang Dakot program. Maging bahagi na sana yan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang taga-mission station. Na bago natin tubigan ang bigas na ating isinasaing, bago natin lagyan ng tubig, dadakot muna tayo. At yung dinakot natin
ay ating iipunin at sa araw na linggo ay ating iaalay. No? Hindi po maganda na pag araw ng linggo ay kukuha ka na lang ng 1 kilo. No, na-defeat yung ating purpose. Yung purpose natin na tuwing tayo ay magsasaing, inaalaala natin ang ating mga mahihirap na kapatid na walang makakain. Na para bang sinasabi natin, kakainin na namin sana ito, subalit dahil mayroon kaming pagmamahal sa mahirap naming kapatid, bawasan namin ng 1 dakot. At ang 1 dakot na ito ay aking ialay sa mga kapatid naming walang makakain. Napakaganda pong regalo niyan nitong panahon ng Adbyento na inaalaala natin ang ating mga mahal na ating mga kapatid na mahirap sa pamamagitan ng 1 dakot. Kaya nga, tandaan natin yung slogan natin, 1 dakot mo ang papawi sa gutom ko. No? So tayong taga-mission station, bahagi na yan sana ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tatak natin yan sana. Na kapag mayroong magsisimba na taga-ibang parokya, makita nila na, yun pala yung 1 dakot nila. Na yung mga tao naging bahagi na ng kanilang buhay, na bago tubigan ang kanilang sasaingin, ay nagdadakot muna sila para ibigay nila, ibahagi nila sa mga kapatid na mga mahihirap. The best po iyan na practice na bilang isang totoong Kristiyano at anak ng Diyos. We became aware, we are always aware that there are many people around us na hindi makakain. Ang ating kakainin sana, binabawasan pa natin so that we will share. That is the true spirit of Christmas. That is the true spirit of sharing. Hindi extra, hindi sobra yung ating ibinigay, kundi kabahagi ng ating sasaingin at kakainin ng ating mga anak, binawasan natin, sinacrifice natin para ibigay natin doon sa mga kapatid nating higit na nangailangan. So wag po nating iwala yung tatak na iyon. Sa atin lang yun. No? Sa ibang mga mission station, sa ibang mga parokya, hindi po ninyo makikita yan. Kasi tayo niyan ang nagsisimula. At ang tradisyon at kultura natin sa mission station na 1 dakot program ay kailangan hindi mawala. Kailangan mas lalo pa nating paigtingin, mas lalo pa nating buhayin. Sana ang haba-haba ng pila sa araw ng linggo na nag-aalay ng bigas para sa mga kapatid nating lubos na mga nangailangan at mahihirap. Magandang practice po natin yon na hindi natin dapat iwala dito sa ating mission station. Lastly, ito na po yung ating bodega na naging simbahan na. No? So rain or shine, hindi na tayo matakot na mabasa. No? Sigurado na tayo na hindi tayo mababasa. No? So bukas po ay kalasin na itong dito sa altar at saka yung doon sa gilid. So maging malinis na po siya, tapos bagbagin na po yung mga poste na yellow na iyan at saka yung last dito na poste. No? Tapos yung mga yero na iyan, na mga sira-sira ay ating ibebenta para idagdag natin sa ating pundo. Yung magaganda pang yero ay dadalhin po natin sa woodcraft, no? Para gagawin natin in the future kung ano man ang dapat nating paggamitan yan. No? Tapos, mostly mga sa Huwebes ay matatapos na nila itong mga pagiba ng mga old structure ng bodega. No? At sana sa Huwebes ay marami tayong sama-sama at magtulong para lagyan natin ng decoration, linisin natin itong bodega para paghanda natin ng Misa de Gallo sa araw ng Sabado sa December 16 ng alas 4 ng umaga. So inaasahan ko, sana kung ganito karami ang nagsimba, ganito din tayo ang pupunta sa Huwebes para pagandahin po natin itong ating bahay ni Maria na maging dausan natin ng ating Misa de Gallo sa December 16. Magtulong-tulong po tayo at yung mga Christmas decors po natin, magdala po tayo para i-decor po natin dito. No? Yung mga parol natin, yung mga iba pa nating mga Christmas decor, no? Ay ambag-ambag tayo para lagyan natin sa labas at sa loob, mga Christmas lights po natin para lagyan natin ng mga palamuti itong ating bodega. No?
parang kahapon habang ginigiba, no, yung old structure, no, talagang hindi ko napigilan na napaiyak po ako. No? Kasi yung pangarap natin ay talagang natupad. Hindi ko ina-expect na sa ganitong kaiksi ng panahon ay maging ganito po ito. Nabili po natin sa loob ng 2 years, nabili po natin ang property. Tapos akala ko gumawa tayo ng mga pamamaraan upang simulan natin ang construction. Akala ko hindi kaya, pero kahit kaunti yung pera natin, kaya na naman pala, may biyaya naman pala ang Panginoon. No? Gumagawa talaga ng pagkilos ang Panginoon, no? Upang ang bahay dalanginan natin ay maging maayos. No? Naalala ko noong sa panahon ni Mama Mary, noong manganganak siya, di ba wala siyang matutuluyan na wala nang matutuluyan na bahay. No? Saan siya pumunta? Sa bahay ng mga hayop. Doon niya ipinanganak ang ating Panginoon. Para sa akin, this is the best Christmas gift that we can give to the community, na kung saan this is the Christmas gift that we can give to Lord, to our God, no? Na napaayos natin ang bahay ni Maria dito sa Mission Station. At wala po tayong mga malalaking donors, 1, 2, 3, 4, hindi nga nakaabot na 5 kung yung nagbibigay talaga ng malaki. No? Ang talagang lahat na pinanggalingan ng ating pagpapagawa ay nagmula talaga sa inyo sa pamamagitan ng ating balikhandog. So maraming salamat sa ating lahat. Kayong lahat ay kabahagi ng pagbuo nitong pagandahin nating simbahan. No? At sana ay patuloy pa rin tayong magtulungan, magkaisa, at magdamayan upang mas lalo pa nating mapalago ang ating pamayanan dito sa ating mission station. So yung mga magaganda nating gawain na ating naumpisahan noon ay wag po nating iwala dahil yun po yung mga tatak natin bilang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. So itong mga poste na ito, mawawala na ito mawala na, no? So mapaganda po natin at itong sa likod, yung mga lumang tabla, yun po yung i-design po natin sa likod, no? Para hindi natin makalimutan na yung sa likod ay bahagi ng old structure ng bodega, no? So, marami pa tayong pangailangan, lagyan pa natin yan ng kesame, baguhin natin ang wirings ng ating electricity, lagyan pa natin ng tiles diyan sa baba at dito sa altar. Tapos yung doon po, mawala na po yung binababa natin, ang kahirap-hirap ng baba tapos pataas, no? So, mayroon na po yung grills, no? Mayroon na diyang materials. Dito na po yung mga materials. Kompleto na po yung materials natin. So, maging grills po yan, no? Tapos, may glass sa taas para maging maliwanag. Tapos, yung dito na structure na yan, babakbakin po yan. Tapos, gawin din niya na grills para maging maliwanag at maaliwalas. Tapos dito may vacant po yan, may mga counting space po dyan na open, pero lagyan natin ng grills para hindi mapasok, no? So, para maging maliwanag din po yan sa gilid. Tapos lagyan po natin dito ng CR, tapos ng sacristy, para hindi na kami palaging bibit-bit na mga gamit. So, maiwan na po dyan yung mga gamit natin, lagyan po natin dyan ng sacristy, at lagyan din po natin ng CR. Tapos pag maayos natin yung bahay dyan sa gilid, so lalagyan din po natin ng pintuan palabas doon para gawa natin ng CR. No? So yun po yung masunod nating mga plans. No? So bukas malagyan na po ito ng jealousy yung ating bintana. No? Para kung maulan ay isarado lang natin para hindi papasok yung ulan. Tapos, hopefully, pag merong tayong mahanapan na mag-sponsor, bibili tayo ng malaking electric fan po dyan para dyan sa gitna natin ilagay para lahat kayo dyan ay mahanginan. No? So, yung electric fan natin na sa magilid-gilid ay mawala na po yan para maging malinis itong ating bodega.
So yun po yung ating mga iba pang pangarap. Patuloy tayong manalangin na mapangarap na ito ay ating matupad. At patuloy tayong magtulungan at magkaisa upang matupad natin ating hinahangad. No? So maraming salamat at naway maging makahulugan ang ating mga paghahanda upang mas lalong maging madama natin ang diwa ng totoong Pasko. Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Magsitayo po tayo. Salamat sa ating family sponsors at maraming salamat din sa mga pamilya na nagsindi ng kandila ng ating Advent Wreath Candle. Sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta at pagtulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.